Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto nga mga karibin natin 4.5 billion confidential funds ni PBBM at intelligence funds. Bakit di na-detect ang pagsabog? Yan mga karibin natin patungkol po riyan. Ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Taong Kalye. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Taong Kalye. Yan mga karibin natin, no? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, mga karibin natin, eto na. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Misa sa gymnasium ng universidad. 5 na ang kumpirmadong patay. Ayon sa Marawi Police, posibleng mga NPA o ISIS ang nasa likod ng pambobomba. Nasa front Hindi bababa sa 3 tao ang naratay at 7 ang nasugatan sa isang pag-atake ng bomba sa isang misa ng Katoliko sa sinalanta ng insurhensya sa Katimugang Pilipinas noong linggo. Sinabi ng mga opisyal, naganap ang pagsabog sa regular na serbisyo sa gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi, ang pinakamalaking lungsod ng Muslim sa bansa, sinabi ni Regional Police Chief Alan Nobleza. Mas maaga noong linggo, bago ang pag-aangkin ng Islamic State, kinoond na ng Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. ang mga walang kabuluhan at pinakakasulam-suklam na gawain na ginawa ng mga dayuhang terorista, pinalakas ng pulisya at militar ang seguridad sa timog ng bansa at sa paligid ng kabisera ng Maynila. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pag-usapan natin ngayon ang isang tanong na ayaw sagutin ni Secretary Teodoro at pati na rin si PBBM. Kahapon po nag-press con ang Defense Department kasama si AFP Chief General Browner at saka isang general ng PNP, 2-star general, nakalimot ko ang pangalan. So, ang pinag-usapan po is yung Marawi bombing. Nako, may tanong ng media na natamimi si Secretary Teodoro, General Browner, PNP General, walang may sagot, evasive ang tanong. Ano yung tanong? Nakatanggap ba kayo ng intelligence report tungkol sa Marawi bombing na yan? Ayun, walang sagot. Walang yes or no. Wala lang, tamimi. Ano kaya ang Pangulo? Kasi, ang may pinakamalaking intelligence at confidential funds, walang iba, Office of the President. For 2023 and even 2024, tumataginting na 4.5 billion pesos. So yan mga karibin natin, napakalaki po pala ng confidential at intelligence fund ng ating presidente mga karibin natin. Ngunit sa kabila po ng napakalaking pondong ito mga karibin natin, hindi po nila na detect, hindi po nila nalaman. Wala po silang intelligence, about dito sa Marawi bombing, mga ka-review natin. So, nasaan na yung ito lang po yung maitatanong ko dito mga ka-review natin. Nasaan na yung mga kritiko about dyan sa intelligence fund?
No, sino po ba itong mga kritikong ito? Itong Makabayan Black, mga karibin natin. Ha? Sila Castro. Sa Senado naman, si Risa Hontiveros. Yan, ha? Oh, nasaan na kayo? Bakit hindi kayo magsalita about dito? No? Maging si Speaker, di ba? Speaker Romualdez, no? Magsalita po kayo about dito. About dito sa Marawi bombing, mga karibin natin, na kung saan hindi po na-detect. Yun po yung lumalabas hindi po na-detect ng intelligence yung gagawin ito. Nako, palaisipan na naman po ito, mga karibin natin, Okay? So, yung punto na yan, nakalaan para you produce intelligence. What's the use of that? Pera natin yun, Ipinagkatiwala lang natin sa DND. DND may confidential funds siya, maliit lang. Ang AFP, wala siyang confidential funds, kaya lang malaki-laki ang intelligence fund. Kaya lang pagsamahin mo ang confidential funds, intelligence funds ng AFP, PNP, DND, yung mga men in uniform. Pagsamahin mo lahat yan. Malayo na mas malaki ang confidential intelligence funds ng Pangulo. Kaya itong nangyari ngayon sa Marawi, kakalampagin natin ang Office of the President. Saan nyo ginastos, Mr. President, ang inyong napakalaking pondo, 4.5 billion pesos? Eto, bago lang tayo magpatuloy, mga karibin natin, no? Yung nagsasalita po rito si General Macanas po, mga karibin natin, no? Kung taga-subaybay po kayo ni General Macanas, mga karibin natin, talagang masasabi po natin na loyalista din po ito si General Macanas, mga karibin natin, no? Pero ngayon, mga karibin natin, no, talagang dahil nga dito sa mga nangyayari sa ating gobyerno, no, tinitira na niya rin, no? Nagtatanong na rin po siya, no? Sa ating presidente kung saan napunta yung intelligence confidential fund, pati intelligence fund ni President BBM. So, hindi po natin masasabi na bias, mga karibin natin, sa pagkatanong ni General Macanas, sapagkat loyalista po ito, no? General Macanas, kung masusubaybayan mo yung video niya, mga karibin natin, no? Maging sa una niyang channel, no, mga karibin natin, taga-subaybay na po tayo ni General Macanas. So yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, puntahan niyo na rin po si General Macanas sa kanyang channel, General's Opinion. Yan, mga karibin natin, no. Bakit hindi po naagapan ang Marawi bombing kahapon? Yan ang tanong ng bayan. Pwede ba sumagot naman kayo? Okay, naintindihan ko si Secretary Teodoro. Alam ko, I have high respect for Secretary Teodoro, General Browner. Kasi, they're just doing their job. Malit naman lang ang kanilang intel fan. But dito tayo sa Pangulo, na bilib ako kay Senator Pimentel. Dahil siya lang ang nagpupursige na mawalan ng intelligence confidential funds ang Office of the President. Kung ano ang ginawa sa Office of the Vice President, tinanggalan na ang Vice Presidente. Okay lang din sa kanya. Para hindi tayo magkawatak-watak. Sabi niya, very divisive yung issue na yan. Sige, wala, tanggalin nyo. O yun, tanggal. Ang Pangulo, ayaw man niyang tanggalin. So yan, mga karibin natin, no, sa pagkakataong ito, mga karibin natin, dito sa mga nangyayari, no, itong sa Marawi, dapat siguro na bigay na lang po dun sa mga
di kaya sa AFP, di ba mga karibin natin, no? Yung intelligence fund ng ating Pangulo kasi yung AFP naman po yung nasa ground, di ba? Sila po yung nandun talaga. Ito nga po yung nakakano sa atin sa, di ba, sa mga batas natin, no, mga karibin natin. Mukhang, ito, opinion lang ito, mga karibin natin, ha. Parang nagkakaroon na ng redundancy, di ba? Repetition ng mga tulad dito, di ba? May intelligence fund ang Pangulo. Tapos dito sa mga PNP, FP, at saka sa iba pang department, di ba? Meron din. So, di ba, parang repetition na eh, di ba? Dapat ilagay na lang doon kung sino talagang nangangailangan, di ba? Ito, opinion lang po yan ha, mga karibin natin. Pero alam naman natin, meron din kayong mga opinion. So, ay comment nyo nga po kung anong palagay nyo dito sa intelligence fund ng ating Pangulo, mga karibin natin ha. Buo pa rin. So ngayon, na may nangyari sa Marawi, ang daming patay, ang daming sugatan. Nakatanggap ba? O ang Pangulo, Office of the President, siya ang may pinakamalaking pundo eh. Mr. President, nagtatanong lang naman kami. Baka mamaya, ipatawag niyo ako sa Malacanang. O, bahala kayo. O, baka ipatawag ako ni Speaker Romualdez. Mahirap na magtanong-tanong ngayon. Ano, General Bacanas, baka tayo, ano dyan? Di ba? Nagtatanong lang eh. Di ba? Baka ipasara yung ano natin, mga karibin natin. Ha? Wag naman sana. Di ba? Mahirap na magtanong-tanong ngayon, mga karibin natin. Sa panahon ngayon, mga karibin, ha? Nga. O, tama po sa General Bacanas, di ba? Nagtatanong lang tayo, pero wag naman sana yung ipatawag. Di ba? Baka, yun may nag-comment nga, mga karibin. Sabi niya, Pinara, dahan-dahan ka sa yung mga pagtatanong, sa yung mga sinasabi. Baka ipatawag ka sa, ano, sabi ng isa, nag-comment din, sabi ng isa eh, ako hindi na po ako magko-comment, baka ipatawag ako ni speaker, wala po akong pamasahe, taga-Leyte raw siya, mga karibin natin. Ha? Mahirap talaga ngayon. Ano ba ngayon? Martial na ba ito? Martial na ba ito, mga karibin natin, ha? Parang ganun ang lumalabas eh. Sinisikil po ang karapatang makapagpahayag ng damdamin. Ako po. Kasi di ba yung SMNI, si Ka Eric, nagtatanong lang. 1.8 billion for foreign travel expenses o travel expenses ng Speaker of the House. Nagtatanong, pinatawag ngayon. Congressional hearing. O ito, nagtatanong lang din ako. Paano nyo ginastos yung 4.5 billion Confidential Intelligence Fund for 2023? Bakit hindi naagapan ang Marawi bombing? Yan ang tanong. O, patawag nyo ako sa Senado. Ay, nako mga karibin natin, no? Parang nawawalan na po ng essence yung pagiging confidential ng confidential fund at saka intelligence fund, mga karibin natin, no? Kasi, di ba, kailangan, hindi na natin dapat malaman yan, pero kasi ganito mga nangyayari, at sinimulan ninyo, no? Dito kay BP Sara. Oh. Di ngayon, bumabalik sa inyo, yung mga, kung ano man, di ba, yung ginagawa ninyo. Dito kay BP Sara, mga karibin natin. Hindi ko naman sinasabi ng presidente. Diba, alam naman po natin kung sino po ang nagpasimuno ng pagtatanggal ng pag-iimbestiga or pagtatanggal din ng intelligence fund ni BP Sara. No? Oh. Ano kayo ngayon? Bumabalik na sa inyo. Yung mga ginagawa ninyo. Nako. Bring it on. I'm just practicing my constitutional right, freedom of expression. This is the essence of democracy. Remember, nasa demokrasyang gobyerno po tayo.
It's the government of the people, by the people, and for the people. Kami, mga taxpayers, kami ang inyong amo. Hindi kayo ang amo. You are just public servants. Remember that, Mr. President. Kami ang nagbigay ng mandato sa iyo. Kaya dapat sumagot kayo. Paano nyo ginastos ngayon? Pinagmamayabang ni... Sino ba itong dalawang senador na ito? Senator Zubiri and Senator Angara. Wow! Napaka-comprehensive, detalyado daw ang report ng Office of the President. Paano niya ginastos yung kanyang confidential intelligence funds noong 2022? O 2023 ba? Kaya no problem. Bigyan ulit natin ngayon ng Intel Confidential Funds ang Office of the President dahil magandang pagkagastos nila. Very detailed ang report. Report lang yan. Ito ngayon. Sige nga, Senator Subiri, Senator Angara, sagutin nyo ang tanong. Bakit hindi napigilan ng 4.5 billion Intel Confidential Funds ang Marawi bombing? So yan mga ka-review natin, talagang yan din po ang tinatanong ng marami sa atin, di ba? Sa ating lahat na nanonood at taga-subaybay. Ng anumang social media platforms, mga ka-review natin, itong tanong ni General Macanas po, yung tinatanong din natin kung, di ba, saan napunta yung confidential fund. Hindi na lang din lahat ng hindi lang din sa presidente, yung sa AFP, sa ano pa mga affiliated na department, di ba? Saan napunta ang intelligence fund niyo at hindi niyo po nalaman itong pambubombang ito, mga ka-review, di ba? Well, anyway, mga ka-review natin, ano man po ang inyong opinion about dito, pa-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong reaksyon, nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito. Alright? Alright, mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Taong Kali at kay General Macanas, General's Opinion, mga ka-review natin. No? Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.